One is safe talaga. Kahit si Julian hindi din naging safe sa pagiging flex pick. Akala natin ay talagang nakalatag na siya bilang mid lane lang. Pero ngayon ay jungler naman. So parang hindi talaga nauubusan yung Pilipinas sa mga strategy. Ganon din naman dito sa Liquid Echo. Inaabangan ko na yung mga diversion play ni Kuya Sanji. Alam mo, sabi nga sa quote ni Coach Ducky kanina, parang yung isa sa pinakamalaking changes daw na nangyari dito sa kanilang kupunan ay yung mindset na talagang gusto lang nilang laruin yung laro for what it is at hindi na mag-isip ng kahit ano pang mga bagay. Pero higit pa doon, nakikita natin, maski sa mga inilalabas na heroes ng Falcons AP Bren, ang dami nilang mga panibagong timpla o ingredients. Kung babalikan natin yung sinasabi natin kanina na ipinapakita sa atin ngayon at ayan, maagang flicker na force out para kay JP. Oo, pero nakuha ni Cartesi yung yung lead wanderer. And yan, totoo yung sinabi mo dito kasi parang si Few, parang hindi natin siya nakita na naglilya buong knockout sa ating buong MC. Wait lang, si Kyle TZ ay mabibigyan. Nako po, nabigyan siya dito ni Carl TZ. First blood yan para sa Liquid Echo. Saktong-sakto pinag-uusapan lang natin kanina yung Julian sa kung ano nga ba, bakit hindi na siya kabilang sa kategorya ng mga assassin? Yan. Dahil nga pagdating sa usapin ng mobility, parang may kaunting kakulangan at nakita natin in action doon na binato-bato na lang ng platito ni Carl TZ na kung talagang mobility lang ang usapan. Tingnan mo naman, gugulong-gulong. Oo, ano yan isa yan sa mga kinakanta ni Miss Rachel. Yung Wheels on the Bus. Kinanta niya yun? Oh, Miss Rachel, yung sa mga pang-kids. Akala ko mga Rachel Ango. Rachel Ango. Si Miss Rachel. Shoutout pala sa mga nag-aalaga din ng kanilang mga babies ngayon. Yes. Na nanonood sa ating lahat. 3:53 PM po ngayon sa Riyadh. Pero alam namin may paggabi na at gabi na nga sa Pilipinas. Saktong sabi mo marami tayong nakikitang pamilya na nanonood Yes. No? At lalo pa na puno yung Amazon Arena. So nakita natin kanina kung gaano karami yung mga sumusuportang mga magkakapamilya, magtotropa. Hindi na natin na sigurado kung meron ding syempre mga may hindi Pilipino na nandyan for sure. Pero nakakatuwang isipin talaga yung dami ng mga manonood natin ngayon na so far siguro ay nakaupo lang din ng maigi kasi tahimik pa naman ang ating early game. Ano pala ngayon, medyo mild na pag-upo. Mamaya nakakapit na yan. Yun yung hindi mild na pag-upo. Ay, yun na makapit. Yan. Si Sanford ang nakuha doon. At napaganda dito ng simula para sa ating dalawang kupunan. At first turtle pa lang agad. Ay, ganito na ka-intense ang atin nakikita para sa dalawang kupunan. Okay, ginamit na yung Numinum Blast pero si Kyle TZ at si JP halos wala na buhay doon. Aalis mga players at inilalaban pa din. Teka. Ay, may diversion play! May diversion play na dadating ng mga players na dito na San Duo pero naamoy ng Falcons AP Bren. Tahimik lang nilang tinrabaho doon yung turtle and even from game 1, ang laki nung nagiging impact dito nung pagkakabisita, pagkaka-punch mo agad dun sa XP laner ng kalaban mo na syempre typically naman yung aasahan natin pero to think na ganun kataas yung level of respect or yung attention na ibinibigay ng dalawang kupunan natin sa XP laners this early in the game. And speaking of XP laners, eto na naman tayo! Si Sanford na naman ang mahanap ng Falcons AP Bren. Ikalawang death dito ni Sanford. Sinabi natin ng Liquid Echo ay isa sa mga ingredient nila ay yung Sansan na duo. Medyo mahihirapan na siguro na mag-rotate ang Liquid Echo kapag yung isa din sana sa crowd control nila ang nakukuha. Laki yung magiging trabaho dito ni Sanford kasi siya yung i-expect mong magiging matapang na talaga magda-dive, magsa-scout at talagang mag-e-engage ng Falcons AP Bren. Pero kung maaga siyang nabibigyan ng ganito, hindi mo na rin ma-assure o mabibigyan ng reassurance. Sabihin na natin, yung duo mo na si Sanji din, na pwede kang pumwesto ng walang masyadong inaabala kasi siya mismo, si Sanford mismo ay isang magiging madaling target for Falcons AP Bren kung magpatuloy ito. Pero so far naman, kung titingnan natin yung gold lead, mga 1K pa rin naman ang pagitan ng dalawang teams natin. At mukhang dito sa susunod na turtle, magkakaroon na naman ng aasahan nating action. Ano muna, kalmado muna ang Land of Dawn. Parang ano lang yan, namamasyal lang muna sa Land of Dawn dito ang ating mga manlalaro. Turtle pa nga talaga yata ulit magkakakitaan yung dalawa. Tsaka inuna ulit ni Flap TZ yung kanyang Queen Swings. And parang kanina, ganito rin yung kanyang piniling gawin. So,
isa yun sa mga dahilan ko bakit, walang Minotaur ngayon pero inaasahan na natin agad na mataas yung magiging sustain o yung tapang factor dito ng XP laner ng Falcons AP Brent. Pero speaking of tapang, pumasok na nga doon si Sanford. Lumabas sa may diversion. Pero kala na doon na naman si Flap TZ. Talagang galit na galit mag-penalty zone. Gusto nilang i-penalize dito mga players. Dahil naka-ready side ng Falcons AP Brent. Si Sanford nandito na rin. At dediretso yung pa nga siya ng target ngayon. Flicker ginamit na. At aatras ang mga players natin. hindi madaling trabaho ngayon sa Liquid Echo'ng manggulat kung ang Falcons AP Bren ganoon na lang binabato yung kanilang mga skills. Sila na yung nagiging matapang na mag-engage talaga, pero ngayon ay medyo alanganin yata si Super. Ay! Kaso mabubuhay pa yata! At ngayon si Flap na lang ang babawi para sa kanya, si Sanford ang mawawala. At napakaganda na nangyayari. Mababaliktad pa nga dito na side ng Falcons AP Bren para makakatakas rin. Dito si Carl TC, grabe mga agimat. Dito ang pinapakita ng mga players natin. Kung ano yung kinatahimik naman ng laro natin kanina, Ate Shans, bigla na lang binawi ng ganun eh. Pabugso-bugso ngayon yung damdamin no? Tahimik, tas biglang may konting team fight. Pero napapansin ko ngayon sa side ng Falcons AP Bren ay naka-ready sila lagi. Sila Boss Jeff. Ano kaya ang naging breakfast kanina ng nila Madam Mitch? Napapaisip ako, kumuha ba ulit siya ng bacon tapos nagpagawa siya ng sunny side up na... Ganun ba yung ano niya? Nung huli ko kasi siya nakita sa buffet, parang gusto niya sunny side up. Yung parang na-miss ko din bigla magkano ng sunny side up. Scrambled kasi. Scrambled yung pinapaluto mo, omelette eh. Ay, omelette? Di, sige, balik na tayo dito. Nadadamay na yung egg corner. Okay. Ano muna tayo? Up? Okay. Ito na naman yung moments na mabagal yung laban natin. Siguro alam din kasi ng mga teams na may mga ano yan may mga timers na next time na muna tayo magti-team fight. Objective muna ulit. Ay, nakuha na naman ni Carty. Ang gusto ko lang sabihin, sanay si Carty magbato ng planggana. Yep. Tsaka kung nakapanong Falcons AP Bren na ganun yung gustong maging takbo ng Liquid Echo, so baka ganun na ang dahilan kung ba't nakikita nating mas nakikipagsabayan sila ngayon in terms of that. So mas nagiging madalas yung mga team fights, yun yung mas gusto nilang mangyari ngayon. Pero speaking of, Liquid Echo, hindi rin naman sila masyadong takot mag-engage, katulad na lamang yan. Grabe naman talaga si Flap TC, pero may sagot doon na Milwaukee Yuri. At diretso pa nga naman ng final slash. At habulin ngayon ng mga players ng Phantom Saving Breda. Mula kami dadating pa nga yata, biglang tatlo, di ba? Players na Liquid Echo ang hahabol dito kay Ogwen. At makakatakas pa rin yata, hindi nabangga pa. Makakatakas pa nga! Dito! Ay! Nabato na naman ng palanggana! At Flap TC laban dito sa tatlo. Hindi niya yata alam na tatlong players dito na sa The Liquid Echo ang pwede tumarget sa kanya. Pero napakakunat ni Flap TC! Makapapatay pa nga si JP! Oh my God! Ang kunat ni Flap! Natagalan niya yung tatlo-tatlong miyembro ng Liquid Echo. Nababalikan natin ngayon sa ating STC replay. Tignan nyo naman, final slash na siya at lahat pinenjans in. Ginamitan mo na ng lahat ng mga pwede mong ibato. Mga palangganang natitira pa ni Carlito, pero nakikita mo doon na talagang natagalan niya yun at nakabawi pa nga siya ng isang kill onto JP. So ito yung threat ng nakikita nating build path ni FTZ. Kaya pala siya nagiging ganito kalaking problema for Liquid Echo maski pa kanina sa early stages of the game. Oo, kasi si Queen Swings nga pala, kapag bumaba yung HP mo ng 40%. Oo. Ay, nako Okay, face check lang. Napakiramdaman Oo, parang alam din yata. Yung mga ganyang klase kasi na diversion, minsan may epekto yun Parang tataas talaga yung balahibo mo na, ano yun? Ay, hindi ko naman kasi malalaman na andyan sila. Yung pinaka magiging pang-check dito ng Falcons AP Bren, ano yung mga glooms ni Few, ni Lilia, pagka na-timingan nagkataon pa, ay baka pagka nakaipon na rin ng damage dito ang Liquid Echo, ay mabilisan na lang din nilang mapaparamdam yung kanilang burst damage potential. Eventually later on, lalo pa yung mga typical na abangan ng carry sa bush, tapos binabato ka na lang, inuubusan ka na lang ng shuriken later on. Pero so far, speaking of gold laners,
matahimik lang na naman din yung dalawang sides na nakikita natin for both of these teams. Pero in terms of kill score, in terms of gold, halos wala tayong makikita masyadong diferensya pagdating dito sa dalawang kupunan. Pwera na lang dun sa mga torre na nasecure ng Falcons AP Bren, I guess. Oo, panday na panday talaga ngayon. So siguro para sa side ng Liquid Echo, pwede sila magbigay ng space para, ayan, yan yung space yata nila. Yung dedepensa or tatry sila kumuha ng turret. Pero ang ganda ng position, ang ganda ng play nung actually, yung play, guys, is yung parang pinaka gusto lang gawin na dedepensa si Super Marco dun sa mga side lanes kahit na merong Lord. So, dahil dyan, yung tatlo players ng Liquid Echo, yung gusto sana lang gawin, naiilang, pero yan yata pampula. Ay! Ito yung sinasabi natin na nakakapanindig ng balahibo pag may player na alam mong nandun sa may Gedli. O, tingnan mo, dahil doon, napakalaking impormasyon at ang tapang na ng Falcons AP Bren na umangat at umabante kontra dito sa Liquid Echo. Pero mag-iingat lang din naman sila at hindi pa rin pipiliing lumaban. By the way, ay Lord na pala ang ating tinitignan. Kaya nila isinasayaw ng ganito. Pero hindi natin namamalayan na Lord na siya. Oo, dire-diretso lang kasi. Tsaka ang ganda ng ginawa ni Carl TZ. Kasi yung Falcons AP Bren, nung nakita nila na meron tatlo sa baba, pwede sana sila mag-Lord. Pero alam mo yung tinatry kuhanin, mas kaya kasing kumuha ng damage dito ni Carl TZ. Pero makakahuli dito with the final slash, biglang nabulaga. Yung taga-setup lane nakuha nila. Pero si Ope dito, okay, I got you. Meron lumino blast. Pero not enough ngayon ang mga kasapi ng Falcons AP Bren. Kailangan nilang antayin si Flap TZ. At dahil kompleto Liquid Echo, mukhang silang dalawa or silang team magsisimula na. Wag na lang. Oh, wag na lang muna. Pero sobrang game-changing nung kahit sabihin natin si Sanford yung isa sa mga pinakamaagang pinuruhan dito. Siya pa yung may lakas ng loob na talagang mag-engage or maghanap talaga ng mga ganoong klase ng setups or pickoffs para dito sa Liquid Echo. And talagang naging napaka-rewarding nun for them kasi dahil doon ay napantayan o nahigitan pa nila ngayon yung kalamangan ng Falcons AP Bren at mukhang hindi na sila basta-basta maiilang din na humanap ng team fight so long as meron silang mga mauulit na ganoong klase na play. So Falcons AP Bren talagang kinakailangan mag-ingat ngayon. Pero speaking of, nagpapakita na agad-agad si Few at nagpo-poke ng mga miyembro ng Liquid Echo pero lima-lima sila na nandito. Grabe dito si Kapitan Few. Makakalahati niya na agad yung buhay. Hindi kasi naka-purified tsaka ano din kasi may black shoes pa. So sabi niya, kaya ko pa naman tiisin if ever na ako yung targetin. Ayun lang. Kaya niya to kasi siya yung kapitan. Siya yung talagang sasalo para sa kanyang mga kasama. At ngayon, ano naman kaya ang magiging planong sino mauuna sa dalawang kupunan na ito? Dahil kung makikita natin, hindi tumitigil si Kapitan Few na magbato ng mga glooms. Pero ito na yung sagot. Final slash, nag-engage na nga. Penalty zone, isama mo pa. Pero ilalaban na ba ito? Nandito na si Carl TZ. At hinahanap na nga dito at inaabangan kung sino may magandang setup play. Si Sanford papasok doon. Lumina Blast, mapipigilan dito ng first talk ni JP. At napagandang pag-vacuum doon kay Sanji at sa hinaba-haba ng mga nangyayari. Wala pa rin magsisimula ng Lord. Wala pa rin mamamatay. Eto na naman tayo. Kailangan na talagang pagdaanan natin yung napakaraming teamfight pero walang mapipick off. Ganun na yung kailangan mong abangan pagdating sa Liquid Echo at Falcons AP Bren. Lalo pa at meron kasing Lord objective on the line. So talagang yung bawat gagawin nila from this point onwards ay magiging napakalaki or napaka-risky kung tutuusin. Lalo pa kasi kung Falcons AP Bren lang ang pag-uusapan, sila yung mas may lakas ng loob na sige, gaya ng sinabi mo, kahit humiwalay pa nga sa atin muna si Super Marco. So long as alam nila na nandito lang naman yung Liquid Echo, pwede nilang i-pressure yung lanes ng Liquid Echo. And right now, we're seeing na sila pa nga nakakuha ng mid lane turret kahit na sabihin natin wala naman silang kill. Hindi siya convert eh. Talagang pag-manage lang. At ngayon, nasa baba na naman nga si Super Marco. Oo nga kasi nakapuesto yung Liquid Echo. Okay, meron na namang diversion. Si Sanford, ay nako, na medyo nabitin lang. Mabi siya sa goal. Oo, nasa pagitan ng yung kakarambot na lang na espasyo. Doon pa napunta. So nakita rin dito ng mga players ng Falcons AP Bren. At si Super Marco ay nagtutur muna. Ganto pala ang itsura ng jungle ng Liquid Echo. Ayan, tingnan mo, makakaisang torre na siya niyan. Kasi sa hinaba-haba ng nakikita nating aksyon dito, Ate Shants, hindi na namamanage din ng Liquid Echo yung kung paano kayang gawin yun ng Falcons AP Bren sa sides nila. Kasi usapin lang ng Spear of Destruction yan eh. Yung bilis ng follow-up pero mukhang ang Lord medyo low on HP na. Mag-engage na yata sila talaga. At ginamit nga yung Black Shoes. At ginamit na rin dito ni JP. Napakagandang final slash para kay Sanford. Si Kyle TZ dito hahabol ng mga players. Sanford is down. At free hit pa nga ang iba. Makakatakas dito mga
players ng Liquid Echo. Oh, yung diversion doon medyo naikasala pero hindi naman talaga pinanindigan. So ang nawalan ng miyembro rito ay ang Liquid Echo dahil Sanford is down. Pero teka lang, Spear of Destruction. Pumasok talaga rito si Super Marco. Napakatapang na version naman ito ni Super Marco. Hindi lang basta Tori ang gustong kalabanin this time. At hindi na yata makalapit ang Liquid Echo. Grabe na yung zoning ng Falcons AP Bren. Nahanap pa si Sanji. Tinalunan with the penalty zone. At itinutuloy na nga ito ng Falcons AP Bren. Ang call ay mag-hero. Nako, napakagandang play para kayo sa side of Falcons AP Bren. At dumiretso na ulit dito ang kanilang opensa. Nakapwesto doon sa purple buff ni Carla TZ at Falcons AP Bren. Nakuha nila yung Lord after nung ilang minutes na juggle doon sa pit na yon. Hindi nga lang yata yung Lord yung ginagil nila, no? Yung buong kamapahan sa pamamagitan lang ni Super Marco. Again, with the global presence na, by the way, ay full item build na rin on this Moskov. So may imagine mo na yung laki ng threat na pwede niyang dalhin as yung source of damage dito na most of the time magiging pangsunod lang dun sa napakataas na potential din ni Few. So kung iisipin natin ngayon, yung ingredients, usapin ng ingredients. Para magluluto na tayo mamaya. Magluluto na tayo. Nakukompleto na talaga ng Falcons AP Bren yung mga kinakailangan nila para dito. Oo nga eh. Tsaka iba talaga dito si iba yung Lilia ni Few ni Lilia tuloy. Pwede rin. Kasi siya yung nang-zozono. Tapos kanina siya sana yung gustong targetin. Pero nakatakas pa rin. At kita nga natin yung Lord ng Falcons AP Bren ay mamarcha dito sa baba. Iba na ang pinapakitang form ngayon ng Falcons AP Bren. Huwampas na nga yung Lord na nasecure nila dito sa bottom lane at mukhang nagsastruggle dumepensa ang Liquid Echo. Nagsastruggle sila na lumapit basta-basta sa Falcons AP Bren dahil hindi sila basta-basta pwedeng dikitan. Marami silang pwedeng gamiting pambawi. Kung kanina Minoan Fury penalty zone, ngayon naman Numenon Blast penalty zone. Yung mga pwede nilang ipansagot kapag mag-extend na rito ang Liquid Echo. So parang ang pinaka-importante nating titingnan dito yung uunahin talaga ni Sanford na susundan ni JP. Hindi yung uunahin ni JP unless alam nila na may mga major resources talagang nawala na for Falcons. Oh, parang si JP on top. JP on top! Ganyan yung play nila. Parang siya yung taga-Celia ng setup. Di ba? Kailangan ilapit. Ilapit muna ni Sanford, tas JP on top. Yan ang kailangan mangyari ngayon sa likod Echo. And gusto ko lang sabihin, habang pinag-uusapan natin yon, napakaganda pala nung flow ng minion na ginawa ng Falcons AP Bren. Kasabay nung Lord, nasira po lahat ng inhibitor turret ng Liquid Echo. Medyo mahirap yatang dumepensa pagka ganito yung eksena. Actually, kung iisipin mo, kanina pa lang, nahihirapan na talaga makipagsabayan dun sa waves ang Liquid Echo. Nung meron pa silang inhibitor turret na si Super Marco lang yung tumatrabaho, what more ngayon na kailangan na rin nilang alalahanin yung mga enhanced minions from Falcons 8 or na magmumula dito sa side ng Falcons AP Bren dahil nga naman ay ubos na exposed na yung base dito ng Liquid Echo. So, ito na ba yung punto na talagang kailangan magsasama-sama na muna sila? Wala yata pwede munang sobrang humiwalay. Oo nga eh. Yung magiging impact dito ng diversion, matetest talaga eh. Kung paano, no? Saan? Kung paano? Oh, tsaka feeling ko parang kasi kanina 'di ba si Super Marco parang lagi nasa may gilid, magki-clear na minion wave. So kung ikaw yung Liquid Echo, mapapa-overthink ka din. Pag iniwan ko pa tong top lane, baka biglang may magsi-split push or backdoor play. Pwede din ganon yung gawin. Season 10 na backdooran ng Liquid Echo yung Falcons AP Bren. Pwede din mag-strategy pero depende dahil Fast Lord. Para dito sa Falcons AP Bren, parang hindi ata makakalapit pipilitin. RDC! Saktong-sakto napadaan lang! At nahabulin na nga lang dito ng Falcons AP Bren para makabawi. Kitang-kita natin ngayon. Sabi ng RDC, okay na, goods na, nakakuha na ng Lord. Pero sabi ng Falcons AP Bren, diretsoin natin. Ngayon, ginagamit nila ang kanilang mga skills, ultimates, para lang makatakas. Pero mukhang walang takas yung tatlong miyembro dahil napatumba na sila ng Falcons AP Bren. May dalawang minions dito sa ibaba. Ipipilit na ba nila ito? Pipiliting dumepensa ng Liquid Echo. Pero linalabanan din talaga sila ng Falcons AP Bren. Hindi na yata kaya si RDC na lang nandito para dumepensa.